Ang sakit kasi, nakita ko yung bahay namin na maliwanag. May mga tao, mga ilaw. Tapos ang sakit nung pagpasok mo sa bahay is kabaong agad yung makikita mo. Ayun, kinausap ko siya na hingi ako ng tawad. Bakit ngayon lang ako dumating, hindi ako nakauwi. Ganun. Kaya sabi ko ba siguro, na ano ka rin sa akin kaya ayaw mo umuwi. Sige, during birthday mo, para pares tayo. Hindi ko talaga makalimutan. Hello everyone! Welcome again to another episode of Lay Inspiration. Ngayon matutunghayan po natin ulit ang isang kwento mula sa isang nanay na si Jonalie Bonaobra mula sa Bicol. Welcome! So, pwede niyo po silang batiin sa inyong salita. Okay, Maray na Banggi sa Indugabos, mga kababayan ko dyan sa Bicol. Kumusta po? And good evening kay Miss Lay. Ano yung Tagalog po nun? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabayan. Maray na Banggi sa Indugabos. Wow. Sa Bicol na po kayo lumaki ba? Yes, sa Bicol na ako lumaki. Mm-hmm. Hindi kayo kinakabahan? Ha? Hindi ka kinakabahan? Hindi na masyado. Wow. Praise God. Ate G! Yes. Kamusta ang love life mo? Love life ko kay Lord. No. Ate, so kwentuhan lang tayo. Okay. Love tayo life. Wala akong love life, kundi si Lord lang at ang mga anak ko. Wow. Kwentuhan lang tayo na kung paano naging mabuti ang Lord. Ate, sa 18 years mo sa Dubai, ano yung pinaka masayang moment mo during nung 18 years na yon na hanggang kahit matanda ka na makukwento mo pa sa... Hindi ka pa matanda ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi, okay lang. Kahit matanda naman na talaga. Lola ka na. Okay. Ano yung talagang pinaka-happiest moment mo sa pagiging OFW? Okay. Sa 18 years ko, ini-enjoy ko lang yung pagtatrabaho ko. Kasi meron akong pangarap sa mga anak ko. So, yun nga, sa kakatrabaho ko, hindi ko na malaya na matagal na pala ako dito. So, marami naman akong naging struggle dito, pero kinaya ko naman lahat. Siyempre, as OFW, siyempre, trabaho, bahay. Kapag ka-off, gagala ng mga friends. Mm-hmm. Ayun. Sa Burj Khalifa. Marami ako napuntahan. Ano yung pinaka favorite place mo dito sa Dubai? Yung bukod sa Burj Khalifa. Okay, dito sa Dubai. Marami. Atlantis. Halos naman lahat napuntahan ko na dito. Pero yung pinaka greatest moment ko yung nag-travel ako ng Armenia, Georgia. Yun na siguro yung pinaka-greatest moment ko na sa abroad. Guys, meron palang trivia sa name ni ate. Her name kasi is Jonalie. So, sa Jonalie na yon, merong trivia. Ate G will share. Okay. Kaya Jonalie ang pangalan ko kasi yung letter G as a Gilbert. Yung letter E naman is Eleanor, Orestes, Noel, Antolin, Los Biminda, Evangeline, and sabi ko na ba yung Elmer? Hindi pa, yun last. Elmer, oo. Bali, yan yung mga unang pangalan ng mga kapatid ko na ako ang nagdadala, kumbaga. Dahil ikaw ang bunso, tama? Yes, ganun katalino ang father ko. Yeah, so 9 silang magkakapatid, si ate ang bunso. So, dun sa 8 letters na yon, yun yung first initial name ng mga kapatid niya. Yes. Ate, ano yung unang naging work mo dito sa Dubai during nung
first year to 2 years mo dito? Naging work ko, sa sales ako. Unang naging work ko as a sales sa mga abaya. Pero hindi ako nagtagal doon dahil hindi ako masaya sa work. So, nag-exit ako. After exit, pagbalik ko dito, hanap ulit ako ng work. Tapos, awa ng Diyos, hindi naman ako natatagalan makapaghanap ng work. So, siguro matagal na sa akin ng 1 buwan, 2, ganon. Puro naman sa sales yung field ko. Mhm. Then, yung 16 years na yon ay yun yung like, meron ka ba na-experience na embarrassing moment or hindi mo makakalimutan sa 16 years as a sales attendant? Ayun, unforgettable na moments ko din sa sales nung meron akong naging female manager. That was 2018. So, yung Syria na manager ko, na sobrang naging close talaga sa akin. So, bali, parang lagi niya sinasabi sa akin na, you're so kind, you are a sister, you are like sister to me. I really like you, John. So, lagi siya nagaganon. So, ako naman is, sweet naman ako sa mga kulig ko, sa mga taong nakakasalamuha ko. Para lang sa hindi ko kilala. Tapos yun, naging close kami. Tapos, may time na, halimbawa, di ba, every week nag-iiba yung schedule. Tapos, pag nakikita niya ang schedule namin for the week na hindi ako ang kasama niya sa duty, tatawag na yan sa office. Magko-complain siya, bakit hindi si John ang kasama ko? So yun, although malapit naman siya sa honor, kaya nasusunod na ako talagang kasama niya sa duty. So hanggang ngayon, nag-chat pa rin kami. Hi pala sa kanya, nasa Germany na siya ngayon. Wow. So yun, pagka magkasama kami sa duty, malakas ang sales namin. Siyempre, ibang lahi yun eh. Lagi ang sinasabi na tandem daw kaming dalawa. Although maraming mga gustong, yung hindi kami pagsamain sa duty, pero hindi talaga matigas din ang ulo nun eh. Kapag hindi niya ako kasama sa duty, salbawa opening ako, mag-midship siya para at least makasama niya ako. Ganun siya kaano. Iba yung naging friendship niyo po. Sobra, iba talaga. Ate, nabanggit mo kanina na may 3 kang anak. Yes. Doon sa 3 anak mo na iniwan sa Pinas, ano yung pinaka mas namimiss mong bonding with them? Actually, wala akong masyadong... May bonding ako sa kanila, pero kasi malilit pa sila nung iniwan ko. Bali yung panganay ko nasa... Kasi pag pinag-uusapan yung family, talagang napaka-weak ko. So, bali nung umalis ako ng Dubai, yung panganay ko is 13, tapos yung sunod 12, tapos 7. Bali, sorry guys. Ayun, nung papunta ako ng Dubai, balik kinakausap ko na yung mga anak ko na aalis muna si Mami. So, dun sa 2 malaki, parang naintindihan nila. Pero yung bunso, parang, siyempre, 7 years old. Naalala ko pa noon, a day before na aalis ako, pabalik-balik siya, hindi siya mapakali. Kinukuha yan yung mga pictures namin. Tapos sabi niya, hindi na mag-aalaga sa akin, Mami. Kandiyan naman sila daddy mo, tsaka yung mga lola niya. Tapos yun, so, hindi pa rin siya mapakali. Hanggang sa kinaumagahan na flight ko, pumasok siya sa school. Kasi hindi ko talaga kayang umalis na. Nandun yung mga bata sa bahay. Lalo na yung bunso. Siyempre, bunso. Sobrang malapit sa akin yun. Ayun lang. Hanggang sa nasa Manila na ako. Minamessage ko pa rin sa Bicol kung anong ginagawa ng 3. Lalo na yung bunso. Ayun, iyak pa din. Hanggang sa dumating ako ng Dubai, syempre, sobrang homesick ako. Gusto ko nang umuwi. Pero iniisip ko, hindi pa pwede ako umuwi kasi andito na yun eh. Tsaka yung pangarap ko,
Although hindi naman kami hindi naman kami masyadong mahirap, hindi naman kami mayaman. Okay lang naman. Pero gusto ko kasi, ang pangarap ko sa mga bata yung pag naghingi sila is mabigay ko kaagad. Kahit wala nang matira. Ganun ang nanay. Yes. Ate, 18 years na mo silang 18 years ka na naging OFW. Then, Yes. for that 18 years, ilang years ka na nakauwi nun? Okay. Actually, 3 times pa lang ako nakauwi. 3 times? 3 times. That was 2010, 2015, and 2016. Dun sa 3 years na yon, for sure hindi na sila hindi na sila bata, meron na silang Isip. maturity. Yes. May moment ba na sinabi sa'yo ng mga anak mo na, Mami, pwede namang dito ka na lang eh. Meron naman ding nag-help sa amin sa pagsustento ng mga pag-aaral namin. May mga ganong moment ba kayo doon sa pabalik-balik mo na, sa 3 years mo na yun, nung bumalik-balik ka? Actually, wala. Never ko narinig sa kanila yun. Wala talaga. Parang okay lang sa kanila. Siguro dahil marami nagmamahal sa kanila. Tsaka, mababait talaga ang mga anak ko since maliliit pa. Kaya hindi ako nabigla nung nabalitaan ko na nag-Christian silang 3. Bago ako naging Christian, nauna sila. Praise God. Alam mo yung pakiramdam na confident ako na na walang masamang mangyayari sa kanila kasi kay Lord na sila. Sobrang babait ng mga anak ko, be. Sobra talaga. Aside sa mababait na, ang sisipag pang mag-aral, samantalang iba-iba niyan. Napapariwara kasi wala yung nanay, di ba? Pero yung mga anak ko talaga, porsigido. Kaya I'm so grateful. Talaga. Nung nalaman mo, ate, na nakakilala na sila sa Lord, that time, meron na ring tao sa'yo na tumulong na makakilala sa Lord. Tama po ba? Yes. Nakakilala ang anak ko, yung my eldest son, 2020. Or bago pa, hindi ko lang alam. Basta nabaptize siya, 2020. Before noon, kapag mag-message siya sa akin, hindi ko pa alam na Christian siya. Nag-message siya sa akin na parang word of God. For wisdom. So parang nafe-feel ko na, bakit ganito? Iba, sabi ko nga, baka magpapastor yung anak ko. Sabi ko pa nga. Lagi niya sinasabi sa akin, Mami, gusto ko kayo ma-save. Lagi niya sinasabi na gusto niya kami ma-save. Tsaka lagi sinasabi niya sa akin na mag-iingat daw ako lagi dito. Tapos, uunahin ko daw ang Lord. Lagi niya sinasabi niya sa akin. So siguro, dahil lang din sa dasal ng anak ko, kaya naging sumunod na rin ako, naging Christian na rin ako. Totoo po yung prayer works. Hindi Yes. natin alam na meron pala talagang taong Yes. Na nagpipray matagal na sa'yo. nagpipray na sa atin. And it's really living testimony. Ngayon nakakilala ka sa Lord. Yes. Kung nandyan sa harap mo yung anak mo na nag-pray sa'yo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko magpasalamat sa kanya. Dahil sa kanya, mas nakilala ko ang Lord. Na halos pag nagme-message kaming dalawa, lagi niya sinasabi sa akin ang Word of God. So yun, nagpapasalamat ako kasi mas naging strong ako. Kahit anong problemang dumaan sa akin. Wala na sa akin yun. Alam mo yun? Kasi alam ko na may Lord akong hinahawakan. May Lord akong kinakapitan. Ewan ko, pero ganun talaga yung pakiramdam ko. Kahit wala akong pera, kahit walang-wala, everything. Pero masaya ako kung saan man ako ngayon dahil kay Lord. Ramdam na ramdam ko talaga na ang lapit ko sa Kanya at napakabait niya sa akin. Kaya yung pinangahawakan kong Mark 11:24 na whatever you ask for in prayers, believe that you have received it and it will be yours. Patuloy lang ako sa pagdadasal. Nauna kong pinagdadasal lagi ang mga anak ko. Pagdating sa mga anak ko, sobrang weak ako. Yun. Be, ayoko umiyak. Okay.
Ate, ngayon, malalaki na po yung mga anak mo, no? Yes, malalaki like, na nasa 20s na sila. Yes. So, doon na nila nakikita yung somehow yung hirap mo sa 18 years dito. Kapag nakasama mo na talaga sila ng matagal, like, for example, mag-for good ka na makasama sila, ano yung gusto mong makita mo sa kanila dahil nakakilala sila sa Lord na talagang ma-amaze ka, ay dati hindi naman ganito yung anak ko eh. Pero ngayon iba na yung response nila sa mga gantong bagay. Ano yung gusto mong makita with them? Unang-una nakikita ko sa kanila, napaka-generous nila, lalo na ang panganay ko. Sobrang generous siya. Talagang all out siya. Tapos sa dalawa kong anak na napaka-godly din nila kasi nagbabase din sila ng Word of God. Tapos laging kausap ng kuya niya. So talagang masasabi kong nakakilala talaga ang mga anak ko. Kasi sobrang understanding, lalo na pagdating sa akin, pa nag-uusap kami. Wala silang any question man sa akin. Sobra. Parang wala lang, parang ano lang, chill lang sila. Doon makikita, no, kapag kilala mo talaga yung creator mo, Yes. hindi mo talaga nanaisin din na lagyan yung heart mo ng unforgiveness, bitterness. Kaya kung titingnan po natin, yung 18 years na yon, pwedeng mapariwara sila eh. Like, may mga sarili silang kanya-kanyang buhay. Yes. May kanya-kanya silang mga struggles. Pero praise God dahil nga yung 3 anak mo pa ang nakakilala. Yes. Na ikaw yung talagang pinag-pray din na, Lord, yung mama namin sa Dubai. And never ever din talagang pinapaya ng Lord yung mga taong talagang nagtatrust sa Kanya. Ate, ano yung bagay na sobrang thankful ka sa 18 years mo sa pagiging OFW? Wala naman akong ibang pinapasalamat kay Lord talaga. Napaka-grateful ko kasi yung nakakilala yung mga anak ko. Siguro na yun yung pinaka-the best na Amen. na naano ko talaga, na-achieve. At hindi mapapalitan yun. Amen. Kasi Yun talaga, makita mo praise ate, God. no, na hindi na sila yung hindi nakakabakabay yung pagiging nanay mo kasi alam mong nasa Lord na sila. Totoo yan. Ate, kapag nagbe-birthday tayo, usually, ang inaabangan talaga nating makasama natin is yung family natin, yung sobrang closest sa heart natin. And kahit walang handa, no, talagang okay lang sa'yo kasi yung dating kahit batiin ka lang na happy birthday, I love you, yung mga ganon, yung lalong-lalo na sa parents mo. Pero that time, noong October 14, 2015, na birthday mo and that, ina-expect nating masaya tayo. Ano po yung nangyari? Okay, bago pa October 13 ng gabi, galing ako sa duty nun, closing ako nun eh. So, siyempre iniisip ko, kinabukasan birthday ko. Usually, ang iniisip ko yung, pagka magbe-birthday ako, parang, sino kaya ang una mag-greet sa aking family, lalo na sa mga anak ko. So yun, siguro mga October 13 bandang mga 3 a.m. may nag-message sa akin. Pero hindi ko na tinignan kasi gusto ko nang matulog. Kasi closing ako noon. Usually nakakarating ako ng pag-weekend pa, 1:00 na sa bahay. 12 ang mall, diba? So, early in the morning, naka-receive ako ng, tumunog lang na may message, pero hindi ko binuksan. Sabi ko bukas na. Tapos, pag mid-shift naman ako kinaumagahan, usually ang gising ko, 8 o'clock ang nag-a-alarm ako, 8 o'clock. Tapos noon, may message ulit. Nung nakita ko, binuksan ko, sister-in-law ko. Sabi niya, ang tawag kasi pala sa bahay sa akin is Yay, mga kapatid ko. Yun yung pangalan ko sa kanila. Sabi niya, Yay, siya nga pala, Yay, si mama nasa bahay na.
Nakakabaong na din. So, na-shock ako. Kasi yung 3 a.m. pala na message niya, dinala daw ang mama sa hospital. Tapos, binawian na ng buhay. So, hindi ko nabasa yun. Ang nabasa ko yung sabi niya, nasa bahay na si mama. Okay na, nakabaong na everything. So, syempre, birthday ko yun, be. Ang sakit. Kasi bakit during birthday ko pa yung date ng niya. So, yun nga, 14 birthday ko. Namatay siya ng madaling araw na 14 na eh. Tapos yun. That time pa, wala ako ibang nasa isip. Para talaga akong sukluban ng langit at lupa noon eh. Tapos alam mo yung hindi ka handa financially. So, inisip ko, hindi enough ang pera ko para umuwi ng Pilipinas. So, pumunta ako ng office. Nakiusap ako na mag-advance salary para makauwi ako ng Pilipinas. Nagkataon pa noon, ayaw ako bigyan kasi nasa labas yung may-ari. Kumuha ng mga bagong collection. So, wala talaga akong pag-asa sa kanila. Kahit anong pilit ko, hindi talaga nila ako pinagbigyan. Hanggang sa nakita ako ng secretary na kabayan. Tapos sabi sa akin ni kabayan, gagawa ako ng paraan para kahit pamasahe man lang, ibigay ko sa'yo. So sabi ko, sige po. Kasi wala na akong wala na akong choice. Hindi ako makapag-cash advance na. Yun ang iniisip ko na makakakuha ako. Pero talaga na-reject ako. So sabi ni kabayan, akong bahala sa'yo, tatawagan kita. Sabi ko, gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi kahit anong mangyari. Gusto kong umuwi. Tapos nun, di 14, no? 15, ng umaga, tumawag sa akin yung secretary. Sabi niya, John, nakalikom ako na. Pero before that na naka-receive ka ng text from your relatives, nakausap mo pa po yung mama mo, right? Na meron kayong parang conversation na pinauuwi ka. Yes, meron. Bali, October siya namatay. September pa lang nun. Nag-come kaming dalawa. Malakas pa siya. So sabi ko sa kanya, uuwi ako. Basta sabi ko, magpalakas ka, hintayin mo ko. So sabi niya, huwag mo nang tagalan kasi baka hindi mo na ako maabutan. Lagi yung sinasabi. So although nagpapaalam naman ako talaga sa office na uuwi, talaga nagkataon na walang staff. Kaya hindi ako talaga pinayagan. Ayun. Then, nung after a month, doon na po ulit umuwi ako. Yun na yung pinaka hindi mo ina-expect na message, no? After a month lang, na kinausap mo siya. Yes. Siguro kung nakauwi ka noon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya kung nakauwi ka nung September na yun, na nagkausap pa kayo, na buhay pa siya? Siyempre, unang-una, very supportive sa akin ng mama ko eh. Na halos nag-asawa ako. May katulong ako, siya talagang nagsasahod sa katulong. Ganun ang nanay, be. Sobrang supportive siya. So siguro hindi ko masyado naramdaman na wala na siya kasi nandito ako sa Dubai, di ba? Ewan ko lang kapag umuwi na ako. Be, ako na umiyak. Ate, hindi na po ito pinapaiyak. So ate, nung nagbigay na po sa'yo ng help si kabayan that time, Yes. at nakauwi ka na, ano pa yung mga naging struggle mo agad nun? Actually, marami pang struggle nun eh. So ayun, tuwang-tuwa ako, tinawagan niya ako na sabi niya, nakalikom ako sa mga staff. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa lahat naman na staff namin na nagbigay sa akin that time. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi enough na rin yun ang pamasahe ko. So, tapos tinawagan ko yung anak ko. Sabi ko, anak, uwi ako pero wala ako masyadong, kasi hindi naman ako talaga handa. Sabi niya, okay mami, walang problema. Ako magbibigay sa'yo. Kasi that time, awa ng Diyos, maganda na yung work ng panganay ko. He's so blessed. Kasi napakabait niya at saka napaka-godly niya.
Tapos nung umuwi ako noon sa Pilipinas, nag-travel ako ng October 15 ng gabi. So dumating ako ng 16. So pagdating ko ng 16, sinundo ako ng yung sinundan ko, yung pang-8 ng kuya ko. Tapos sabi ni kuya, uuwi tayo. 16 ako dumating, no, ng Pilipinas. So sabi niya ni kuya, uuwi tayo mamayang gabi. Magsa-South Road kami. Kasi may sasakyan siya. Kasama yung asawa niya, tsaka yung family niya. So sabi ko, sige. Tapos hanggang sa malakas yung bagyo sa Bicol, ng 16 ng gabi. May bagyong darating. Ganito. Hindi tayo makakapagbiyahe. So, naabutan pa ako ng 17 sa Manila. Tapos, 17 ng gabi, sabi ng kuya ko, bukas magta-travel tayo, 18, ganito. So, sabi ko, ilang days na ako dito. Sabi ko si mama doon, naghihintay na yun. Wala akong magagawa kasi that time, ang lakas ng bagyo sa amin. So, talaga, delikado mag-South Road. Hanggang sa 17 ng gabi, madaling araw, so 18 na, no? Nagising ang kapatid ko, si kuya. Siguro mga 4:00 yun, ng madaling araw. Nagising si kuya, sabi niya, di nagising din kami ng asawa niya, ng sister-in-law ko, tapos ako. Tapos sabi ni kuya, bukas babiyahin na talaga tayo. Kasi nagpakita sa akin si mama, sa kusina daw nakita niya. Talagang, yung balahibo ko din, sabi ko, kuya, kahit anong mangyari, umuwi na tayo. Kasi dinadalaw na tayo ni mama. Sabi niya, oo, kahit anong mangyari, kahit maulan pa, babiyahin na tayo. So, 18 noon, maulan-ulan pa, pero nag-go na kami umaga na naginip siya ng 4, siguro mga 7, alis na kami. Tapos yun, pagdating namin ng kalagitnaan na uminit na siya. As in, mainit na. Ang ganda lang ng panahon. Kasi dati nagbabiyahe kami, sabi ko, ma, sana maging maganda yung road, ganyan, para safe naman kami. Tapos yun, uminit na talaga siya. So, parang welcome kami sa... Hinanda na ng Lord yung Tapos dumating kami ng bandang 6:00 ng hapon. Ang sakit kasi, nakita ko yung bahay namin na maliwanag. May mga tao, mga ilaw. Tapos ang sakit nung pagpasok mo sa bahay is kabaong agad yung makikita mo. Ayun, kinausap ko siya na hingi ako ng tawad kung bakit ngayon lang ako dumating, hindi ako nakauwi. Ganun. Kaya sabi ko ba siguro na ka rin sa akin kaya ayaw mo umuwi. Sige, during birthday mo, para pares tayo. Hindi ko talaga makalimutan. Ayun. Pero during that time na pagdating nyo po doon, ano yung talagang unang pumasok sa isip nyo na kung buhay pa si mama, gusto ko sanang sabihin yes. to? Marami akong pangarap kay mama. Gusto ko siyang makarating dito. Kasi talaga that time, hindi pa ako capable na makuha siya. Sabi ko nga, nagdadasal ako ngayon, alam ko na masaya siya para sa mga apo niya. Alam mo yun? Kasi mahal na mahal ni mama ang mga apo niya. Lalo na ang second daughter ko. Lawless girl yun eh. Natuto siyang, at the age of 6 years old, mahilig na siya sa kape dahil sa papa ko. Hanggang ngayon. Sobra yun. Talagang sobrang lawless girl yung pang second ko. So, uwian mo po siya ng maraming 3-in-1. Yes, marami. Ate, during nung nawala na yung mama mo, inabot ka po ba ng a month bago ka ulit bumalik dito sa Dubai? 1 month. 1 month 1 month din. vacation ako. Nag-1 month ako. Nung time na yon, puro iyak lang yung mga ginawa mo nun. Talagang... Puro iyak. Siyempre, hindi pa kasi ako nakakilala sa Lord nun, be. Kaya parang hindi ganun ako ka-strong. Although nagdadasal naman ako, lumaki naman kami lagi kami nagro-rosary kasi si mama religious din yun, sa Catholic. Mm-hmm. Ayun. Pero hindi pa ako ganun kay-strong na. Ngayon nauunawaan ko na kapag may patay pala is hindi iniiyakan. At hindi kinakatakutan.
ang na-realize ko ngayon yung kahit ako mamatay ngayon, masaya ako kasi yung maiiwanan ko is nakakilala sa Lord. Ayun, be. Nung pagbalik niyo po sa Dubai, ano pa yan sariwa pa yung nangyari Hindi ka pa agad makapag-focus. Yes. Hindi ka pa agad talagang makapagkausap sa mga gusto mong kausapin. Nag-take time ka po muna ng mga time na yon. Hindi ka kaagad pumasok sa work mo nun. Yes. Hindi muna ako pumasok ng siguro after 2 days. Pero nung bumalik ako ng Dubai, dala-dala ko ang towel ng mama ko. Yung pajama niya na sabi ng kapatid ko is ginamit sa ospital. Dala-dala ko yun. Di ko alam kung nalabhan or what. Wala akong pakialam. Basta, gusto kong dalhin. So, dinala ko yung towel niya, yung pajama niya. Pagdating ko ng Dubai, sinuot ko pagtulog ko. Swear to God, dinalaw niya ako. Bali, natutulog ako. Andito yung, ako si mama, andito yung ulo ko. Ginaganon-ganon niya ako. So, inisip ko na lang, nung pagising ko, talagang may luha ako Sabi ko, naisip ko nga na, siguro wala pa 40 days, sinuot ko na yung, pero masayang-masaya ako na dinalaw ako ng mama. Ano yung hindi mo makakalimutan na banding mo ng mama mo po that time? Sobra. Apakabait ng mama ko. Hindi ko makakalimutan yung ayaw niya akong umiiyak. Ayaw niya akong inaapi. Kapag may gusto ko, bibilhin niya. Bunso Tapos, kapag mamimili siya, lagi ako meron. Meron akong damit. Lagi niya ako prioritize. Pinaprioritize ba niya ako lagi? Tapos kapag mamamalingki siya, dadaan yan sa gate namin. Tatawag yan sa mga bata. O, asan mami niyo? Tapos di syempre lalabas na ako. Meron na yan na grocery. O, ayan yung mga bata. May paipit pa yan sa akin na pera lagi. Ganun ka siya ka-supportive. Wala nang masigit pa sa mama ko, promise. Sobrang namimiss ko siya. Ano ate yung nakuha mong values na na-adapt mo sa mami mo na ngayon ikaw rin as a mom na binibigay mo ngayon sa mga anak mo? Yes. Ang na-adapt ko is mabait akong mami. Maintindihin. Sobrang uunahin ko yung mga anak ko bago ako. Selflessness. Sobra. Yun ang nakuha ko kay mama. Ate, hindi na kita papaiyakan. Ate, during nung time na 2015 until now, 2024, 9 years. Tama ba? 9 Yes, years 9 na years. Siya. 9 years. So, nabanggit mo po na that time during nung mga moments na nasa Dubai ka, nag-message sa'yo yung mga anak mo, nakakilala na sila sa Lord. And the great news is ikaw din nakilala ka sa Lord noong November 8 to 10, 2024. Yes. During nung 3 days na yon, ano yung talagang overwhelmed ka na until now, bit-bit mo siya until the end? Yes. Nung nangyari nung pagkakilala mo sa Lord nun. Unang-una yung faith na sobrang nag-grow talaga ako sa Kanya. Talagang gumagawa ako ng devotion na hanggat maaari everyday, pero minsan hindi ako nakakagawa. Pero bumabawi ako. Tapos yung, ang sarap ng pakiramdam na yung relasyon mo sa Lord early in the morning. Kailangan ko talaga magdasal. So minsan may mga, di ba nakapagdasal ako na early in the morning, minsan may mga bad news pang mga pero wala na sa akin yun. Kasi naipagdasal ko na bahala na ang Lord. I surrender everything. At saka kung ano man ang will ng Lord sa araw na to, go. Yun. Ano yung isang attitude na nakikita mo ngayon na dati hindi ganun yung attitude mo, ate? Sobrang malaki. Sobrang malaki ang
John na new John ngayon. Kasi hindi ko ipagpapalit ang buhay ko ngayon sa buhay ko noon. Never. Ngayon, sobrang masaya ako na kasama ang Lord lagi. Lagi ko siyang in-acknowledge. Masasabi kong malapit ako sa Kanya. Na gusto kong dalhin kung umuwi man ako ng Pilipinas para i-share sa mga kapatid ko. Gusto ko rin silang masave. Alam nyo? Ganun. Gusto ko silang masave, makakilala. Kasi hindi naman na, kilala natin ang Lord. Nagsisimba tayo. Nagdadasal. Pero hindi enough yun eh. Kailangan makilala natin siya through God Words Bible. Ayun. Ito yung moment na walang makakatumbas na kahit anong pera or bagay dito sa mundo, yung emptiness na meron tayo sa heart. Yes. Only our Lord Jesus Christ. So ngayon, kahit lumuha dito ng baha. Lumuha ng baha. Bumaha ng luha. Yung heart mo na talagang grateful sa Lord, kitang-kita. Yes. Praise God. Praise God kasi despite of na marami kang na-encounter, lalong-lalo na yung lowest point mo sa mami mo, still yung gratefulness mo sa Lord, hindi nag-wave na, Lord, pwede namang ibang time na lang Pwede namang hindi na lang birthday ko, Lord. Yes. Pero tinest ka doon ng Lord. Yes. And hindi ka nag-grant na, Lord, baka naman pwede pang buhayin si mama, pero may plan talaga ang Lord. Sa 18 years na yun, di ba, hindi mo siya nakasama. Ano yung gusto mong maging bonding nyo kung makakasama mo pa siya? Siguro kung makakasama ko at buhay pa ang mama ko ngayon, i-encourage ko din siya na makakilala. Unang-una. Tapos gagawin ko din ng lahat para sa kanya na maging masaya naman siya. At ako naman ang tutulong sa kanya na dating ako ang tinutulungan niya. Kung makakaharap mo po ang maliit na Gion, balik tayo 15 years old. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Little John, I'm proud of you. Gusto ko paglaki mo, makakilala ka sa Lord. Dahil wala ka nang poproblemahin sa buhay mo. Dahil siya nang bahala sa'yo. Ang tanging mo lang gawin is mahalin ang Lord. Pakinggan yung mga sinasabi niya through the Bible. Wala naman dito kasi sa mundong ibabaw ang magandang buhay na hinahangad natin, kundi nasa future pagdating ng Lord Jesus. So gusto kong sabihin sa kanya na kunting tiis lang dito sa lupa. Basta magpatuloy ka lang sa Panginoon. Yun ang gusto kong sabihin kay Little John. So yung sinabi na magpatuloy ka lang sa Lord. Kasi minsan kapag meron tayong struggles, doon tayo nasishaken Yes. Pero alam ko na sa dami-dami pa ng pinagdaanan mo, ate, still, the moment na mas maraming problems, the moment na doon tayo mas kumapit. Totoo yan. Even doon pa sa mga mas masayang moment, mas lalo din tayong kumapit sa Lord. And that's all for today. Salamat po, Ate G. Next episode po, masayang... Yes, masaya naman. Masaya naman, hindi na po tayo babaha ng luha dito. Thank you so much po sa Maraming live salamat. na shinare mo. And alam ko marami ding natutunan ang bawat isa ngayon. Thank you so much for today's and have a good day. Bye-bye. Bye.
Thank you so much for today's and have a good day. Bye-bye. Bye. Grabe po, ako iyak. Ayoko naman. Ayoko po, ako iyak. Hindi naman kasi. Una-una, oo nga. Parang hindi ka Ano to, Koy?